Hi guys! Bago nga sumapit ang bagong taon, ako ngayon naghanap ng buko dito nga sa may malapit sa amin. Una ko nga pinuntahan ay ubusan na nga daw. Nagtanong-tanong na nga din muna ako kung saan pa makakabili ng buko. At may nagturo nga sa akin na dito daw ay marami. At dali-dali na nga rin ako nagpunta at nagtanong na nga din ako meron pang available. Marami nga akong buko na nakita nga dito sa labas kasi naisip ko nga baka naka-reserve na. At buti na nga lang at marami pa. Anyways, buko salad nga yung gagawin ko dahil sa totoo lang, nung Pasko ko pa yun gusto. Naubusan nga lang kami ng buko nung time na yon kaya naman fruit salad na nga lang yung ginawa ko. Anyways, 1 kilo at kalahating buko nga yung in-order ko at sa tingin ko naman ay medyo madami na yun. At hindi ko na nga rin nabilang kung ilang buko nga yung biniyak dyan para lang mabuo yung 1 kilo at kalahating order ko. Fast forward at pagkatapos nga ako ay dumiretso na nga rin dito sa palengke para bumili pa nga ng mga kakailanganin kong sangkap. At dahil buko salad nga lang yung gagawin ko kaya naman kahit papaano makakatipid ako. Dahil hindi ko naman kailangan gumamit ka ng mga fruit cocktail do dahil gulaman lang ang katapat nun. Sa pagkamahal pa naman ng mga bilihin ngayon. Fast forward matapos nga akong mamili umuwi na rin ako kaagad. Malapit lang din naman yung palengke nga dito sa amin kaya naman kahit papaano mabilis lang din ako makakauwi. Fast forward, kinagabihan naman mga Marcis ay nagsimula na nga rin akong gawin itong aking buko salad. At ang una ko nga lang munang ginawa ay tinunaw ko nga muna itong isang pack ng gulaman dito nga sa tubig. Bali 3 basong tubig nga itong nilagay ko dito. At kung makikita nyo mga Marcis ay hindi pa nga siya nakasalang sa apoy. Dahil kailangan ko nga muna siyang tunawin bago nga siya isalang sa apoy. Bali naglagay na nga rin pala ako dyan ng asukal para kahit papaano ay may lasa man lang yung gulaman. At kapag tunaw na nga yung asukal at gulaman ay pwede na nga nating isalang yan sa apoy at simulan na nga natin ang pagluluto. At dito naman nga sa isang malaking lalagyan ay nilagay ko na nga rin yung buko na nabili ko. At nang maisalin ko nga ay nagulat ako sa sobrang dami nito. 3 kilo pa nga sana yung pinapabili nga ng asawa ko kaso nga lang dahil sa palaging ang brownout dito ay baka masayang lang. Anyway, sinunod ko na nga din palang ilagay itong ang creme densada. Mix na nga daw yan ng Nestle cream at saka ng condensed milk. Dahil gustong gusto ko talaga ma-achieve nga yung tamang lasa at gustong gusto kong lasa dito nga sa aking buko salad ay naglagay pa rin nga ako ng Nestle cream. Anyways, nakakatikim-tikim din naman kami ng mga ganito nung bata pa kapag nga lang si mami ay gumagawa at yung talaga napakabihira lang talaga sa loob nga ng 1 taon. O kaya naman ay makakatikim lang kami niyan kapag meron ng mga handaan sa kapitbahay. Kung noon nga ay napakabihira nga gumawa niya sa sobrang mahal nga ng mga sangkap niyan, ngayon pa kaya na halos ginto na. Anyways, makalipas nga ang ilang minuto at kapag nakita nyo na nga na bumubula na nga yung gulaman okay na yun. Kaya naman sinalin ko na nga rin siya dito at hihintayin ko na nga siyang lumamig. At makalipas nga ang ilang minuto ng paghihintay, eto't matigas na nga rin yung ating gulaman kaya naman pwede na nga nating gayatin yan. Anyways, eto lang talaga yung nakayanan ng handa ngayon dahil napakahirap naman kung handa na o mga later. Dahil mas kailangan nga natin paghandaan yung mga kakainin natin sa mga susunod na araw. At naghahanda lang talaga kami ng sobra-sobra kapag umuwi nga yung aking asawa. Dahil napakabihira talaga sa loob nga ng 1 taon na makasama nga namin siya sa mga okasyon na kagaya ng bagong taon at Pasko. Anyways, hindi naman yata required na kailangan nga ipantay-pantay ang pagkakagayat nito, charis. Dahil sa totoo lang, hindi dahan-dahan ko pa nga yung paggayat nito. After 3,000 years, eto natapos na nga rin akong gayatin at nilagay ko na nga rin kaagad dito nga sa aking buko salad. Lagay pa nga pala ako dyan ng isang condensed milk at hindi na nga lang na videohan. Dahil nung tigman ko medyo matabang pa. Dahil tatabang pa nga ito mga Marcis, lalong-lalo na kapag sa freezer nga nakalagay. Kapag na-mix na nga natin yan lahat, pwede na nga natin ilagay yan sa freezer. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless po.